Ganda pala dito, presko. Pero kaya tayo nandito ngayon, dun kasi sa isa sa mga recent videos ko, natackle natin yung topic na counter steering. Nabanggit ko nga doon, sa counter steering, for you to turn left, you push left. And for you to turn right, you push right. So sabi niya sa comment, mali. Counter steering is pulling, not pushing. Yung statement na yun, hindi naman totally mali. Kasi pwede naman ding pulling yung counter steering, di ba? Pero mali, nasabihin mong mali yung pushing. So gawa tayo ng video today all about counter steering. Ay, teka lang. Meron sir. Meron sir. Pa-follow ha. Pa-follow. Maraming salamat. Thank you sir. Unahin muna natin siguro kung ano yung counter steering. And again, ang target audience ko dito yung mga beginner. For sure, mga medyo veterano na sa riding, alam nyo na to. Kasi sa mga ibang videos ko, ang dami ko rin ako mga comments na basic or alam ko na yan, or lahat naman alam yan. So hindi sila yung hindi sila yung target audience natin. Kasi nga, di ba ako, I started riding a motorcycle last year lang. Kung tutusin, beginner pa rin tayo. So yun lang din yung target ko ngayon. Yung mga natututunan ko, gusto lang din i-share para doon sa mga mag-uumpisa pa lang ngayon. Baka sakaling may makuha silang mga tips. So let's start muna. Ano ba talaga yung counter steering? So para mas maintindihan natin, let's talk about regular steering muna. So usually, yung normal na liko, diba, sa mga nagbabike dyan, pag liliko ka ng kanan, gano'n, diba, turn mo. So anong motion nun? To turn right, you're pushing left, diba? Push left to turn right. Kung kakaliwa ka naman, you push right to turn left, diba? Clear yon. Ang counter steering, kaya may counter, opposite. So sa counter steering, for you to turn left, you push left. And for you to turn right, you push right. So clarify ko lang din, when I say push, kasi may isa rin nag-comment, sabi niya hindi push forward, push down. So you're not pushing down ha. You're not pushing down na top to bottom. Hindi. You're pushing forward. So again, counter steering, gusto mo mag left, you push forward. Gusto mo mag right, you push right forward. Hindi siya pababa. So clear na yon. So paano pa nangyayari yon, di ba? Counter steering. Nung bago rin ako last year, nung una ko natutunan yun, for me nakakatakot sa umpisa. Kasi counter intuitive di ba? For you to turn right, push mo yung right. Pero once magamayin yun or masanay kayo dun, nakakatuwa. Like for example dito, turning right tayo, push right, nagte-turn siya right, di ba? So going back to sa isang nag-comment na mali yung pag-push, dapat pull. Tigil muna tayo dito. So if counter steering ay push left to go left, pinush mo yung left, ano nangyayari sa right? So same mechanics, pag pinupush mo yung left, parang napupull yung right. So pwede rin yun, if you wanna, pwede rin pang counter steering yun. Vice versa, if you wanna turn right, pag pinush mo yung right, yung left napupull naman. Di ba? So if you say pushing motion, pulling motion, you can do counter steering with both. Pero sa karamihan ng mga riders, yung mga kakilala ko lang din, when they do counter steering, 90%, more than 90% of the time, yung pushing motion, na if you wanna turn left, you push left, you wanna turn right, you push right. Kasi with counter steering, hindi mo naman kailangan ng effort konting-konti lang. Like for example dito, konting push mo lang ng yan mag-left ka na, konting push mo lang yan. So very minimal effort. And once mag counter steering kayo, ang ginagawa niya, nag-i-initiate ng lean ng bike. So kunyari dito, if you wanna go right, if you push right,
So naglilin yung bike. And yung pag counter steer mo, yun ang nagde-determine kung gaano ka-aggressive yung lean mo. Syempre kung gusto mong mag-stop na yung lean, stop pushing na rin doon sa handlebar. Kusang mag-ano yan, kusang magsi-self-correct yung motor mo dyan. Kasi remember, ang motor, habang may throttle yan, may gas, ang tendency ng motor gusto niya tumayo eh. So again, counter steering, if you wanna go right, push right. Go back, left. Diba? So gusto mong bawiin, push the other side naman. So ano naman yung mga instance na gagamitin mo yung pulling motion to do counter steering? So ako personally, I don't use that. I don't do the pulling motion to counter steer. Pero napanood ko sa sa videos, for some, yung tipong gusto nila nakafocus sila sa throttle, kunyari magte-turn right, ayaw nila mag-push right kasi nga gusto nila yung kanang kamay nila 100% attention sa throttle lang. So kaya imbis na if they wanna turn right, they wanna counter steer, imbis na mag-push right, pinupull na lang nila yung left. So parang ganito, pull. Ako hindi ako sanay hindi ako sanay sa pulling motion kasi pag push, for me, natatansya mo talaga eh, diba? Ayun o, yung pulling hindi ko pagamay. Pero again, for some siguro sila sanay. So try natin dito. So going right, pull the left. Oo, pwede. So hindi mali yung statement na yon. You can counter steer by pulling motion. Parang to turn left, you pull right, and vice versa. Pero definitely hindi rin mali yung pushing motion. Kasi again nga, most of the riders na kilala ko or kahit napapanood ko, when they do counter steer, talagang pushing motion ng ang main na tinuturo. Kahit maghanap kayo ng mga YouTube tutorials or i-google nyo all about counter steering, most of the time yung pushing motion ang ituturo sa'yo. Turn right, push right. Turn left, push left. So hindi naman natin ginawa yung video na yon to prove anyone wrong. Hindi yun ang intent natin. Gusto lang natin, of course, baka may mga beginners na nanonood din sa atin, so wanna make sure na tamang information yung nakukuha nila. And again, I'm not saying I'm an expert. Yung mga tinuturo ko, puro basic lang din naman eh, pero yun lang din yung mga natutunan ko talaga. So doon sa mga beginners na nanonood sa atin, yan, hanap na kayo ng mga magandang spot, wala masyadong dumadaan, then practice lang talaga. Sige, like what I said doon sa previous video ko, very important na maging second nature sa inyo yung counter steering. Kasi pag naka big bike ka, most of the time naman high speed ka, and counter steering lang talaga yung proper way to turn. Sana may mga natutunan kayo, yung mga nanonood. And again, doon sa mga veteran na, doon sa mga expert na, no need to comment na basic yan or alam ko na yan. Kasi again, hindi naman komplikado yung tinuturo natin. For beginners lang din. Kung nagustuhan nyo yung video natin today or may natutunan kayo and you're not yet subscribed, favor na rin guys, please click the subscribe button below and palike and share the video na rin. Guys, pa-follow na rin pala ng TikTok and Facebook accounts natin, kasi doon naman ako usually nagpo-post ng mga short form content natin. Don't worry, hindi naman ako sumasayo sa TikTok, so hindi kayo mauumay. Kung pala sa beginners na nanonood sa atin or mga nagpaplano pa lang bumili ng big bike, if there's any topic na gusto nyong matutunan, please comment it down below. Again, I'm not an expert. Kung alam ko, gawa natin ng video.
Kung hindi, i-research muna natin and aralin. So maraming salamat sa nanood sa atin today. Don't worry, sa next video natin, promise ko sa inyo, papasyal ko naman kayo. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.